Storyahan nato ang kamatuoran kung unsa nga mga kaso ang gifile ni board member Amit against kay Governor. Sa mga nagsulti, nagbutbut na po ni si Jam Magno, here are the facts. Una, duha ka kaso ang ako ang giingon nga gifile ni board member Amit against kay Governor Hubahib. Kani ang gitawag nga grave abuse of authority and oppression. As a person who have not studied law or not even a lawyer, I cannot explain to you in detail ngano ni siya nga mga kaso ang mismong gipasaka against kay Governor Hubahib. But mauni siya ang rason kung ngano nabutang siya sa isa ka preventive suspension. Nagsugod yun ang tanan pag-embargo ni Governor Hubahib sa isa ka Isuzu D-Max nga gi-issue sa gobyerno kang board member Amit of Samal atong November 2022. Nagsuwat si Governor Hubahib ug wala niya gibutang ang rason sa iyang letter kung ngano iyang kuhaon ni mismo nga sakyanan. Sa aning tungura, nitubag si board member Amit ug iyang gisulti o gi-remind niya ang governor nga Gov, dili ikaw ang naay katungod nga mo embargo ani nga sakyanan kay tungod dili ikaw ang ako ang immediate superior as a board member. Para pod masayod ang tanan, ang immediate superior sa isa ka board member sa isa ka probinsya, dili gyud ang gobernador kung dili ang isa ka vice governor. So aning tungura, dili gyud si Governor Hubahib ang naay katungod and maunang nakasulat pod sa letter ni board member Amit that it is not within your discretion to take this vehicle away from my office. So karon, muisulti mo nga kalit-kalit lang nga gipatanggal, di ba, si Governor Hubahib. Not true. Naapo yung mga documents kung gitagaan og 2 times nga extension sa Office of the President mismo si Governor Hubahib para sa pagtubag aning maong mga kaso. So sa mga nagsulti nga si President Marcos gyud ang nagpatanggal og siya gyud ang nagbuot-buot kay naay personal nga kasuko. Nope, not true. Ang mga kaso, grabe ka klaro. Ang rason, grabe ka klaro. Ang dokumento, grabe ka klaro. So asa dapit diha nga butbuton ko. When in fact, I made your job easier and akong gipresenta sa inyo ang facts of the case. Cases di ay. Sa mga nagsulti nga gikalaban na nako si President Duterte kay tungod wala ko ni suporta sa iyahang maisog prayer rally. Well, kasabot si President Duterte nga dili jud ko madalag barangay pagkibalo ko nga dili sakto ang mga gipanulti sa mga katawhan. Because ako, as a person with a platform, my loyalty is to the Filipino people, not to a political party, and most especially not to a political personality. Dili taangay mga suko kung ang kamatuuran lamang ang akong gusto ipadala sa mga katawhan. Dili pud siguro na ako responsibilidad or appeal sa akong loyalty nga mamakak ug musugot nga naay pagpamakak nga gipanulti sa mga tao. For example, nga personal ug kalit-kalit ni nga desisyon gikan sa presidente. That is not also true. Sa mga nagsulti nga inosente si Governor Hubahib wala siya isala, that is not also true. Kaya ang mga kaso nga grave abuse of authority and oppression is very real. The docket case, the case number, the documents, and even the reason nga no gibaharan ang DILG o PNP sa pagpanaog sa iyaha as governor, that in of itself is a grave abuse of authority. Wala may kaso nga maloyalta sa usa ka political personality. I cannot blame you there. However, your loyalty should be to the Filipino people. Your loyalty should be for the truth and for what we need to do as a Filipino people to protect what is constitutionally ours, which is our freedom to know the truth, even if it hurts our feelings as supporters. So nga magsulti nga ni balina ni siya karon nilahi na iyang heart. Well, first of all, PRRD is no longer president. Although he may be my favorite president of all time, it doesn't also mean that I will respect him and disrespect whoever he has a fight with. Dili ko ingon ana. I do not blindly follow and am loyal to him without a proper reason. I am loyal to him because gisabutan gyud na namo that the Filipino people is my priority. Dili na siya tungod kay what I feel and what I don't feel. Wala ni siya personalan. Trabaho lamang ni siya sa gobyerno kung magsulti dapat og kamatuuran. Governor Hubahib is not exactly faultless.
The prayer rally to support him, yes, of course, wala ko ikasulti against Ana. Except that dili tinuod ang ilang i-post nga pictures, labi na gyud kung ang ilang i-post nga pictures Ben and Ben concert sa Malaybalay City, dili sa Tagum. I even have friends who joined the Maisog rally and wala gid sila nadunggan against sa ako because my principle on this very issue is very, very simple. Let us not lie. Let us present facts. Naay kaso, naay preventive suspension. Naay preventive suspension, angay atubangon. And kung unsa may atubangon, angay na siya ipasabot sa mga katawhan kay tungod dili man ni siya pagpamulitika. Mauni siya ang trabaho nimo ug mauni imong responsibilidad sa katawhan. Ang musulti og tinuod, isog man ka o dili. Klaro? Ingat! Mwah!